Naghain ng resolusyon si Senator Amy Marcos para imbestigahan ng Senado sa umano'y katiwalian sa Bureau of Immigration. Oh, bakit biglang Bureau of Immigration? Biglang kabig? Sandali. Hindi pa tapos yung issue nung pangingitnap kay Pangulong Duterte. Sinabi mo hindi pa tapos yun. Kakausapin nyo pa yung army, not army, Air Force. 'Di ba? Dahil doon dinala si Pangulong Duterte. Sabi mo hindi pa tapos 'yun. Kaya nga yan ang ginamit ng mga Ayminatics eh. O kailangan natin si Amy Marcos sa Senado para pagpatuloy yung issue ng pangingidnap kay Pangulong Duterte. We need her. We need her, 'di ba? We need her. Yan yung mga Ayminatics, yung mga Amy vlogger. We need her, we need her, we need her. Oh, ganun-ganun pa sila. Tapos ngayon biglang kumabig. Ano to? Biglang iba na ang iimbestigahan, immigration na. Anak ng tutsang kalabaw yan, oh. Gago! Ginamit mo na naman si Inday Sara Duterte. Sandali! Ang daming issue na mahalaga. Yung ipagpatuloy mo muna yung investigasyon mo. Di ba? Tungkol dyan sa dahig-dahig na yan. O ipatuloy mo yung dati mong hawak na komite, yung sa eleksyon. Ano nangyari? Mas importante yung Hindi ko sinasabing hindi importante ito Mas importante. Ibig sabihin, it is more important. Or importanter. Di ba? More important than this immigration. Ipaubaya mo na lang sa ibang senador yan. Yung inaasahan ka, pinangako ng mga Ayminatics yan eh. Ng mga Aymi vloggers yan eh. O pag nanalo yan, pagpapatuloy yung investigasyon. Abay, para pala kayo talagang budol, ano? Yan din na sinabi nyo nun eh, no? Kaya natin iboboto si Bongbong Marcos para ipagpatuloy ang bill. At para ipagpatuloy ang lahat ng ginawang maganda ni Pangulong Duterte. Mga ulul, putang ina nyo. Ay, sorry. Tapos, hindi naman pinagpatuloy. Ayan na naman kayo ngayon. Iboto natin si Amy Marcos para ipagpatuloy ang hearing dyan sa dahig o pangingidnap kay Duterte. Iboto natin si Amy dahil si Amy lang ang nagsasalita tungkol dyan. Gago! Tapos biglang kabig? Tangin na yan. Buwisit talaga. Ay, nako. Ewan ko ba, ano ba talaga? Araw-araw na lang kayo magiging tanga? Hindi, ako nagtatanong lang yung sa mga Ayminatics, araw-araw nyo na lang ba talagang magiging tanga? Anong plano nyo sa buhay ninyo? Diba? Kasi kung ganyan at ganyan lang naman pala, ay boy putya, wala mangyayari sa bayan natin. Sorry. Wala mangyayari sa bayan natin kung ganyan tayong laging pinababayaan yung mga ganito. Ituloy natin. OBI. Partikular na sa proseso ng pagpapalawig ng tourist visa ng mga foreign national. Ayon sa resolusyong isinumite ng senador, may price menu umano ng service fee para sa mga nag-a-apply ng tourist visa extension na umaabot ng 15,000 hanggang 70,000 pesos. Binalikan din ng mambabatas ang mga naunang kaso ng katiwalian sa BI tulad... Nabalik ka. Tanginan niya. Tanginan niya na. Hindi ko sinabing tanginan niya ha. Tanginan niyan. Okay? Linawin ko lang kasi it's an expression, it's not directed to her. Okay? Ang ibig ko lang sabihin mga kababayan, ito simple lang to eh. Kaya niya palang balikan yung mga kaso noon para imbestigahan. Ito recent lang eh. Recent lang yung issue tungkol dito sa pangingidnap kay Pangulong Duterte. Hindi mo binalikan? Iniwan mo na kagad? Mahilig ka pala mang-ghost? Sa bagay. Ano nyo na yan? Ang tawag dito, ano nyo na yan? Tatak nyo ng mga Marcos yan. Mangga. Kaya mga kababayan, maging ano tayo ha? Maging
tayo po ay maging mapagmatsyag. Kasi niloloko ho ang mga Pilipino. Tapos, okay lang tayo ng okay. Kasi nga, nagpapaniwala kayo sa mga vlogger na, ito nga magkadiretsuhan nga tayo. Magkadiretsuhan nga tayo mga kababayan. Nabudol na kayo nun. Nung mga vlogger na ikinampanya si Marcos. Hindi nyo alam kung bakit nila ikinampanya. Ayoko na lang sabihin dahil wala rin naman ako may papakitang ebidensya sa inyo dahil wala namang ebidensya ang bayaran. Diba? Pero, wag naman kayong tanga. Ganyan na naman ang ginawa ngayon. Hindi ko sinasabing bayaran sila, pero obvious naman. All of a sudden, they become Iminatics. All of a sudden, die hard na sila na Imi. Wag naman po tayong tanga. Maniniwala pa rin tayo sa mga vlogger na ganyan. Binudol na nila kayo noon. Uulitin nyo na naman ngayon. Alam mo, kasalanan na natin eh. Kasalanan na natin kung bakit nagkakaroon ng katarantaduhan ng bayan natin. Dahil, ayan ay napaka-obvious na. Pinaniniwalaan pa rin po natin. Napaka-obvious na po yan. Hindi nga ho nila pinag-uusapan ang issue ng dayaan o election fraud. Alam nyo mga kababayan, there is really, meron talagang nangyari itong nakarang eleksyon na hindi ho pinag-uusapan. Diba? Nakakapagtaka. Alam mo, ang ganda ho nung basahin nyo po yung, ito lang, papakita lang natin. Ito po yung summary, okay? Summary lamang po ito noong isinulat sandali isinulat sa Manila Times ni Tatad. Okay? Ito ba? Dali lang. May sinulat po kasi si Francisco S. Tatad at si Kid Tatad. Okay? Ano po yung kanyang sinulat na doon? Na ito'y pinasimple ko na lang. At yan din naman po ang bukang bibig ng isang abogado na nagrereklamo po sa COMELEC. Ayan po. Napakita lang ho natin. Ayan. Doon sa kanyang article ni Kid Tatad, sabi niya doon, multi-sectoral na grupo hindi inendorso ang 2025 midterm election. 8 issue ang hindi nasagot. Nakakulangan sa transparency sa pagbilang ng boto. Ano daw yung nilabag ng COMELEC? Yung Resolution 11098. After getting the ER, hindi direktang ipinadala yung election return. So, pag bumoboto kayo, may election return yan. Ang ginawa, ipinadalas doon sa Data Center 3. Isang illegal na ginagamit. Bakit? Kasi wala hong batas na nagsasabing kailangan mong ipadala diyan sa Data Center 3. Magigets po natin? Hindi ho dinerecho na yun ho ang sinasabi supposedly ni COMELEC George Garcia. Dapat from the precinct, diretso na po yan. Doon sa mga quote-unquote watchdog tulad ng NAMPREL, PPCRB, di ba? So dapat diretso na. Hindi po dumiretso agad-agad. As a matter of fact, yan pa nga yung pinagmamalaki ni George Garcia before the election. Agad-agad, ipapadala. Yan ang pictures ng machine na yan. Hindi po dumaan. Hindi agad-agad, sorry. Pangalawa, idinaan muna sa Data Center 3. Which is illegal daw yan. Bakit? Kasi nga po, hindi po yan, wala po yan sa batas natin na dapat dadaan sa Data Center 3. And that Data Center 3 na yan, diyan daw malamang nagkaroon ng paglilinis, overvote, di ba? Diyan daw talaga nagkakaroon ng lokohan. So, anong ibig sabihin, Banat Bay? Bakit mo inuulit-ulit yan? Kasi nga po, mga kababayan,
sabi nga ni Kitata doon sa kanyang article, importante na maayos na natin, mareforma na yung halalan or else may mangyayari na namang himala sa 2028. Kung talagang yung mga Iminatics ay sumunod lamang sa endorsement ni VP Sara Duterte, kaya nila ipinili si Amy Marcos, dapat ang concern nila ay si VP Sara Duterte. Bakit hindi man lang nila tinatakel yung issue ng dayaan na nangyari sa nakaraang eleksyon? Kasi nga, bayad sila. That's the truth. Bayad sila at ang importante sa kanila, mapasok lang si Amy. Kasi nga, si Amy ang bata nila. Si Amy ang kanilang talagang ipinupush lang. Hindi si VP Sara Duterte. Ginagamit lang nila si VP Sara Duterte para manood kayo, magkaroon sila ng followers. Bakit? Maaaring sabihin nyo, hindi naman sila kumikita sa vlog nila kasi Facebook, TikTok, o whatsoever. Yes, hindi sila kumikita doon. Saan sila kumikita? I am proud na kumikita ako sa YouTube. Nagbabayad ako ng tax sa YouTube. Magtaka kayo kung hindi ako kumikita sa YouTube. Saan ako kumukuha ng pera? Pambili ko ng kapritsyon sa buhay. Kaya hindi ako bilib sa mga nagsasabing, hindi kami vlogger, hindi man kami kumikita dyan. O sakit kumikita? Ay, nako. Halos hindi na kayo tumitigil sa kaka-post eh. Ibig sabihin, wala na kayo ibang buhay kung hindi social media, pero hindi kayo kumikita dyan, tsaka kayo kumikita. Ginagamit lang nila ang mga Duterte para dumami sila ng followers. Tapos, pwede nilang ipagmalaki sa mga politikong kukuha sa kanila. Kasi kung talagang concern nila ang mga Duterte, they will tackle this election issue. Kasi ang tatamaan dito, hindi na itong yung 2025 senators, hindi na yan mababago. Pag balik-baliktarin mo mundo, hindi na magbabago yan. Maaring mapatunayan natin na nanalo ang mga Duterte, pero hindi na magbabago yan kasi kailangan pang dumaan yan sa ano ba ito, yung sa board na kung saan didinggin yung kung meron mang problema. Sino yung mga yon? Senador din. Sino yung mga nanalo? Senador din. Paano mo mababago? Wala tayong magawa. So hindi na talaga magbabago yun. So dapat ang concern natin yung 2028. Hanggang hindi nire-reforma o inaayos ang batas o iobliga o gawing, actually obligado na sila kasi batas na nga yan yung manual counting Hindi ko maintindihan ba't di sinunod. Abay, dapat magkaroon talaga ng mabigat na parusa pag hindi ginawa ang manual voting. Manual counting, sorry, not voting. Dapat tindihan ng parusa. Paano mangyayari yun? We need a law. Sino gumagawa ng batas? Senators and congressmen. Diba? Bakit hindi pinopokus ngayon ng mga senador to? Bakit si Amy nandyan? Iba pinopokus. So yung mga, sorry to say bato-bato sa langit ang tamaan, tanga. Yung mga Iminatics na vlogger, hindi talaga sila concerned kay VP Sara Duterte. Ginagamit lang nila. Magising na kayo, mga Duterte supporter. They are just using you so that makasingil sila sa mga kliyente nila. Sorry but that's the truth. Tamaan na kayo kung tatamaan kayo. Yan ang totoo. Nakakalungkot, pero kung meron tayong mga ganyang kasamahan, tangina, dapat iwan nyo na yan. Totoo, dapat iwan nyo na yan. Kasi ginagamit kayo para kumita sila
Kayo naman, tatanga-tanga. Hindi ba kayo magigising? Pag hindi kayo nagising, 2028, patay tayong lahat. Patay tayong lahat. Maniwala kayo sa akin. Yayariin ang eleksyon. Eto nga 2025. Kaliwat kanan ng katarantaduhan eh. Hindi kayo umimik. Diba? Marami nga sa amin nagagalit, Banateros. Bakit kayo makakibuloy kayo masyado? Bakit kayo pinagtanggol nyo pa yung KOJC nun? Alam nyo kung bakit? Because we know. Alam namin na after KOJC, they will do it to Duterte. Testing ground lang yung KOJC. Pagkatas ng KOJC, kanino ginawa? Sa buong Davao. Pagkatas ng Davao, kanino ginawa? Kay Duterte. Alam namin na gaganunin eh. Kasi hanggang hindi pumapalag ang tao, kasi isipin nila, testingin muna natin. Pinakamatindi dyan yung supporter na KOJC, si Pastor Kibuloy. Pag yan, hindi umimik ang tao, lipa tayo. Tandaan ninyo hindi ako nagsabi niyan. Si BP Sara Duterte through Pastor Kibuloy. Sinabi, winarningan ni BP Sara Duterte si Kibuloy. Sinabi niya, uunahin ka. Gugurgurin ka muna. Tapos ako i-impeach. Tapos si Duterte, si Tatay Digong, dadalin sa ICC. Ilang beses namin sinabi yan. Hindi kayo naniwala. Akala ninyo, pinagtatanggol lang namin ang KOJC because we are part of SMNI. No! Ginagawa namin ito kasi we know na ang punot dulo nito, ang ending nito si Duterte. And it happened. Nangyari. Ano yun? Waalapastangan sa batas natin, hindi binigyan ng due process si Pangulong Duterte. Bakit? Ganon ang ginawa sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Ayaw niyong maniwala. Akala ninyo, dahil nasa SMNI lang kami, kaya namin pinagtatanggol lang KOJC. Hindi ho. Big picture ang tinitingnan namin ngayon. Andyan na naman kayo, sasabihin ninyo, pinagtatanggol lang namin kasi natalo si Kibuloy. Hindi. Ang daming natalo eh. Attorney Vic. Napakaano niyan. Si Jimmy Bondo, attorney, ang dami ho. Lahat ng abogado, natalo. Except si Marcoleta. Bakit namin ginagawa ito? It's not because we want na mapasok pa si Kibuloy. Hindi. Dahil kami mga taga-SM na hindi. Sinasabi namin ito kasi alam namin that something will happen on 2028. Do you think etong mga lulong, hindi sa droga, pero pwede na rin. Hindi siya droga. Lulong sa kapangyarihan at lulong sa pera, maniwala kayo, 2028, they will use their power, money, para matalo si BP Sara Duterte at para magpatuloy ang kanilang maitim na balak. Tuloy-tuloy yan. It will be Marcos Romualdez, Marcos Romualdez. And believe me, part doon ang sister. Kaya sana mamulat na yung ating pag-iisip, mga kababayan. This is not a joke. 2028, malapit na po yan. 2 taon na lang, simula na ang kampanya sa presidential election. Gagawin nilang best nila para mawala si BP Sara Duterte. We do not know how. Tandaan ninyo, si BP Sara Duterte na mismo nagsabing may banta sa buhay niya. Ako kinakabahan Bakit? Kinakabahan talaga ako. Honestly. Kasi BP Sara Duterte siya ang siya lang ang hadlang para magpatuloy etong gobyernong ito. And, ladies and gentlemen, based on history, they will remove anyone that will hinder them based on history. Mga kababayan, kung hindi madaan sa impeachment, delegates to si BP Sara Duterte. Delegates to. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga ngayon pa lang, dapat ayusin na natin yung election. Whatever happened, the election must be the real will of the people. Kasi yan ang laban lang natin Sabihin ko sa inyo, madaling magkaloko-loko na yan.
once, kasi mahirapan sila pag si BP Sara Duterte. Bakit? Kasi ang taas na po ni BP Sara Duterte dito. Remember, pag pinagsama mo si Bongo at si BP Sara, ang taas niya na po dito. Etong 21 at saka itong si Rapi Tulfo, madaling pabagsakin yan. May 3 taon sila para diskartihan yan. Pera, kayang-kaya yan. Di ba? Kapangyarihan, kayang-kaya yan. Mababa pa yan. Kaya yan. Ang hindi nila talaga mapapabagsak si Sara Duterte at saka ang mga Duterte supporter. The only way is one, magpatuloy ang ganitong klase ng eleksyon 2028. Second, divide and conquer. Sino ba ang nagdi-divide ngayon sa mga Duterte? Hello? Ulitin ko. Sino ang nagdi-divide sa mga Duterte supporter? Hello? Si Marcos ba? No. Hindi niya tayo kayang i-divide. Si Romualdez ba? No. Hindi niya tayo kayang i-divide. Walang papanig sa kanya. Pinklawan ba o si Leni Robredo? No. Hindi niya tayo kayang i-divide. Wala na may gusto dyan. Inuduro na yung mga yan eh. Sino? Yung papasok sa loob ng mga Duterte at yung manggagamit sa mga Duterte. At sinong gagamitin nila? Ay Minatics vloggers. Gago! Kaya, you better watch out, you better not cry. Tatay Digong is coming to town. Ayun!